Noong 2013, sa bayan ng Xinji, lalawigan ng Hebei, China, may isang binatang nagngangalang Dan Pengfei ang biglang lumitaw sa Lixin Art School upang mag-apply bilang guro ng piano. Sa unang tingin pa lamang, kapansin-pansin na agad ang kanyang resume. Nakatapos daw siya ng high school sa New Zealand. May bachelor's degree mula sa Peking University. Bihasa sa Chinese at English at may tindig na kumpiyansa at kalmado. Dahil sa halos perpektong background na iyon, halos walang pag-aalinlangan siyang tinanggap ng paaralan. Ngunit pagsapit ng unang bahagi ng 2014, isang simpleng job application email na ipinadala sa McDonald's sa Pennsylvania ang hindi inaasahang nagbukas ng butas sa kanyang pagkakakilanlan. Unti-unti nitong ipinakita ang mga problema sa imahe ng isang perpektong aplikante. Sa loob ng 5 buwang pagsubaybay at investigasyon, unti-unting nabunyag ng pulisya ang isang katotohanang nagdulot ng matinding pagkabigla. Lumalabas na ang pagkakakilanlan ni Dan Pengfei mula sa kanyang pasaporte hanggang sa mga diploma ay pawang gawa-gawa lamang. Isa itong masalimuot na kasinungalingan. Sa likod ng huwad na pangalang iyon ay ang tunay na katauhan ni Li Wei. Ang lalaking sangkot sa isang nakakagimbal na pagpatay sa sarili niyang ina sa South Australia 3 taon na ang nakalipas bago tuluyang maglaho na parang bula. Sa Adelaide, kabisera ng South Australia, kilala ang lungsod sa mabagal at tahimik na takbo ng buhay pati na rin sa mga abot-kayang gastusin kumpara sa ibang malalaking syudad. Sa silangang bahagi nito matatagpuan ang Burnside, isang mataas ang antas na komunidad na napapaligiran ng mga puno, nakaharap sa ilog at likod ay mga burol. Tahimik, maluwag at para sa maraming Chinese migrants. Itinuturing itong lugar na may magandang feng shui. Dahil dito, maraming may kayang pamilyang Chinese ang piniling manirahan dito. Noong 2001, lumipat ang pamilya Li mula Shenzhen at nanirahan sa isang malaking bahay sa 61 Lockwood Road, Burnside at opisyal na naging residente ng Adelaide. Binubuo ang pamilya ng ama na si Li Jianlu, ang ina na si Tian Hongxia at ang kanilang nag-iisang anak na lalaki na si Li Wei. Ipinanganak si Li Wei noong ika-27 ng Nobyembre taong 1992 sa Shenzhen. Ngunit sa kanyang paglaki, bihira niyang makasama ang kanyang mga magulang. Ang dahilan nito ay hindi lamang mag-asawa sina Jianlu at Hongxia. Sila rin ay magkasangga sa negosyo. Dati isang guro si Jianlu, ngunit kalaunan ay iniwan niya ang propesyon upang pasukin ang mundo ng negosyo kasama ang kanyang asawa. Matapos ang maraming taon ng pagsusumikap at pagkikipagsapalaran sa mahigpit na larangan ng kalakalan, unti-unti nilang nakamit ang tagumpay. Pagsapit ng 2001, nang magkaroon na sila ng matatag na pundasyong pinansyal, nagpasya ang pamilya na mag-apply ng business visa patungong Australia at pinili nila ang Adelaide bilang bagong tahanan. 8 taong gulang pa lamang noon si Li Wei nang sumama siya sa kanyang mga magulang. Iniwan ang sariling bayan upang magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa. Hindi nagtagal matapos silang makarating. Agad na bumalik sa trabaho ang mag-asawa. Itinatag nila ang China House Trading, isang kumpanyang nakabase sa William Street sa sentro ng Adelaide na nag-i-import at nagbebenta ng mga kasangkapang gawa sa China. Upang mapagsabay ang negosyo at pag-aalaga sa pamilya, gumawa sila ng malinaw na hatian ng tungkulin. Si Jianlu ang magpapatuloy sa pamamahala at pagpapalago ng kumpanya na madalas na bumabiyahe sa pagitan ng China at Australia. Samantala, si Hongxia naman ay mananatili sa Adelaide habang tutok sa pagpapalaki at edukasyon ng kanilang anak. Sa simula, tila perpekto ang ganitong ayos. Umunlad ang negosyo ni Jianlu habang si Hongxia naman ay buong pusong inilaan ang sarili sa pagiging ina. Sa ilalim ng kanyang masusing paggabay at mataas na inaasahan, unti-unting lumaki si Li Wei bilang isang batang itinuturing na halos perpekto sa mata ng marami.
Hindi lamang siya consistent na nangunguna sa akademikong marka, kundi mahusay din siya sa iba't ibang larangan lalo na sa piano, hanggang sa kaya na niyang magsagawa ng sariling mga recital. Kaya naman nang makapagtapos siya ng high school na may halos perpektong marka at makapasok sa isang prestihiyosong universidad, wala ni isa ang nagulat. Sa panlabas na anyo, tila nasa kanila na ang lahat. Tagumpay sa karera, sapat na yaman, mataas na katayuan sa lipunan at isang anak na may maliwanag na kinabukasan. Ngunit walang sino man ang nakahula na sa ilalim ng magintab na anyong ito, isang tahimik na bomba ang matagal nang nakabaon at naghihintay na lamang ng sandaling sasabog at wawasak sa lahat. Noong huling bahagi ng Marso 2011, nasa China si Jianlu para sa isa sa kanyang mga regular na business trip. Bukod sa bigat ng mga negosasyon, may isa pang bagay ang patuloy na gumugulo sa kanyang isipan. Ilang araw na niyang hindi makontak ang kanyang asawa at anak sa Adelaide. Walang sumasagot sa mga tawag at walang reply sa mga mensahe. Habang tumatagal ang katahimikan, lalo siyang nababalisa. Sa huli, nakipag-ugnayan siya sa isang kaibigang Chinese na nakatira rin sa Adelaide, si Mr. Zhu, at hiniling na puntahan ang kanyang bahay upang tingnan ang sitwasyon. Agad namang tumugon si Mr. Zhu. Una niyang pinuntahan ang China House Trading sa William Street, ngunit nadatnan niyang sarado ang opisina at walang bakas ng tao. Mas lalo siyang nabahala kaya't dumiretso siya sa bahay sa 61 Lockwood Road kung saan nakatira sina Hongsha at Li Wei. Ilang ulit siyang kumatok ngunit walang sumasagot. Matapos makipag-ugnayan muli kay Jianlu at makuha ang pahintulot nito, napilitan si Mr. Zhu na pumasok sa pamamagitan ng bintana. Ang nakita niya sa loob ay isang tanawing habang buhay na mag-uukit sa kanyang isipan. Sa gitna ng sala, may isang bagay na balot sa kumot, nakahandusay at walang galaw. Sa puting tela, may mga madidilim na pulang mantsa na tila dugo. Agad niyang naramdaman na may masamang nangyari kaya tinawagan niya ang pulisya. Pagkaraan ng ilang oras ng pagsusuri sa lugar, kinumpirma ng mga otoridad na ang nasa loob ng kumot ay ang katawan ni Hongsha, 41 taong gulang at ilang araw ng patay. Ayon sa forensic report, may 53 sugat ang kanyang katawan at ang ulo ang tumanggap ng pinakamatinding pinsala. Siya ay matinding binugbog at kalaunan ay sinakal hanggang sa mawala ng buhay. Sa tabi ng katawan, natagpuan ang isang bakal na pamalo na may natuyong dugo at isang sinturon mula sa bathrobe. Mayroon ding plastic na timba at map na puno ng dugo na malinaw na palatandaan na sinubukang linisin ang lugar matapos ang insidente. Ngunit ang mas nakakagimbal ay ang resulta ng fingerprint analysis. Ang mga bakas ng daliri sa pinangyarihan ay tumugma kay Li Wei. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na siya mismo ang pumatay sa sarili niyang ina. Ang babaeng naglaan ng buong buhay sa kanyang pagpapalaki at kinabukasan. Paano nagawa ng isang anak na may maliwanag na hinaharap ang ganoong karahasan sa taong nagluwal at nag-aruga sa kanya? Sa pamamagitan ng masusing investigasyon at panayam sa mga taong nakakakilala sa kanila, unti-unting lumitaw ang tunay na relasyon ni Hongsha at Li Wei. Tulad ng maraming unang henerasyong immigrant na ina, laging may tensyon si Hongsha sa kanyang kalooban. Natatakot siyang maligaw ng landas ang kanyang anak sa malayang kapaligiran sa ibang bansa. Ngunit sabay nito'y desperado rin siyang magtagumpay si Li Wei at makilala sa lipunan. Dahil dito, unti-unti siyang naging isang maigpit na ina na ibinuhos ang lahat ng oras, lakas at atensyon sa kanyang nag-iisang anak. Ipinatala niya si Li Wei sa Prince Alfred College, isa sa pinakamahal at pinakaprestihiyosong pribadong paaralan sa buong South Australia. Sa ilalim ng maigpit na pagbabantay ng ina at sariling pagsusumikap ng anak, patuloy na umangat ang kanyang akademikong marka.
Napili pa siyang lumahok sa mga proyekto ng Flinders University at nag-uwi ng maraming parangal. Ngunit para kay Hongxia, hindi sapat ang mataas na marka. Batid niyang pinapahalagahan ng sistemang pang-edukasyon ng Australia ang pagiging well-rounded, kaya't pinuno niya ang oras ng anak ng mga aralin sa piano, violin at flute. Ipinakita naman ni Li Wei ang likas na talento sa musika hanggang sa makapagtanghal siya ng sarili niyang mga konsyerto. Bukod dito, kontrolado rin ni Hongxia ang bawat detalye ng araw-araw na buhay ng kanyang anak mula sa schedule, rutina, hanggang sa mga kaibigan nito. Ang lahat ng ito ay sinusuportahan ng malaking gastusin. Tinatayang umaabot sa 52,000 Australian dollars kada taon ang tuition at mga pribadong aralin, isang halagang hindi kayang tustusan ng karamihan. Habang ipinagmamalaki niya ang mga tagumpay ng anak sa mga kaibigan, hindi niya napansin o piniling baliwalain na ang bigat ng inaasahan ay unti-unting naging pinakamahinang hibla sa kanilang relasyon. Sa paningin ng iba, si Li Wei ay isang mabait, matalino at masipag na binata, maging ang punong guro ng paaralan ay itinuring siyang huwarang estudyante. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri, alam ng mga nakakakilala sa kanya ang isang katotohanan, ang matinding disiplina ng kanyang ina. Ito ang parehong puwersang nagtulak sa kanya paitaas at siya ring mabigat na pasaning patuloy na bumibigat sa kanyang balikat. Noong Nobyembre 2010, nagtapos si Li Wei sa Prince Alfred College na may halos perpektong marka at tinanggap sa University of Adelaide Law School. Pagsapit ng Marso 2011, sinimulan niya ang isang mahirap na double degree program habang patuloy pa ring tinatahak ang mundo ng classical music. Hindi alam ng marami na papalapit na pala ang isang trahedyang tuluyang yayanig sa kanilang perpektong larawan. Habang lumalaki si Li Wei at nadaragdagan ang kanyang karanasan sa buhay, unti-unting nagising at lumakas ang kanyang kamalayan sa sariling pagkakakilanlan. Araw-araw, sa ilalim ng walang humpay na pangangasiwa at kontrol ng kanyang ina, unti-unti siyang nakaramdam ng pagkainip, pagkabihag at paninigas ng damdamin. Sa kanyang pag-iisip, ngayon na natanggap na siya sa isang prestihiyosong universidad, para sa kanya ay natupad na niya ang matagal ng pangarap ng kanyang ina at karapat-dapat na niyang makamtan ang kahit kaunting kalayaan at personal na espasyo. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran ng kanyang inaasahan. Hindi humupa ang mahigpit na disiplina ni Hongxia. Sa halip, lalo lamang itong tumindi. Pagsapit ng isang maalalang umaga noong Marso 2011, lahat ng pinipigil na damdamin, sama ng loob at tensyon na naipon sa loob ng maraming taon ay sabay-sabay na sumabog. Halos 2 linggo bago ang trahedya, nagpasya si Li Wei na sumali sa martial arts club sa universidad upang matutunan ang depensa sa sarili. Isa marahil sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya na nagpasya ng isang bagay base sa kanyang sariling interes, hindi dahil sa itinakda o iniutos ng ina. At sa kanyang sorpresa, natuklasan niyang labis niyang nagustuhan ang aktibidad na ito. Ngunit sa araw ng insidente, alinsunod sa mahigpit na tuntunin ni Hongxia, kailangan munang umupo ni Li Wei sa piano upang mag-practice bago gumawa ng anumang iba pang bagay. Subalit naisip niya na kung ipagpapaliban muna niya ang piano at uunahin ang martial arts, hindi iyon magiging isang malaking issue. Kaya sa oras na karaniwang maririnig ang tunog ng piano, si Li Wei ay nag-iisa sa sala at nagsasanay ng mga galaw sa martial arts. At sa sandaling iyon, lumabas si Hongxia at nasilayan ang eksena. Nang makita ang anak na hindi nakaupo sa piano kundi gumagawa ng iba, agad na sumiklab ang galit niya na parang apoy na natapik sa gasolina. Nagsigawan niya ang anak at sa sandaling iyon, lahat ng nakatagong sama ng loob, tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ay biglang sumabog. Ang kanilang pagtatalo ay mabilis na lumobo, humigpit at lumala ng hindi na kontrolado.
Sa isang sandali ng ganap na pagkawala ng kontrol, nawala ng dahilan si Li Wei at brutal niyang inatake ang kanyang ina. Natapos na ang trahedya. Isang pangyayaring hindi na maibabalik. Pagkatapos ng krimen, sa estado ng matinding panik, sinubukan ni Li Wei na itago ang lahat ng ebidensya. Nagmaneho siya ng walang direksyon sa Mercedes ng pamilya sa Adelaide sa loob ng 2 araw bago tuluyang naglaho. Sa pamamagitan ng investigasyon sa kanyang mga galaw, natuklasan ng pulisya na noong hapon ng 19 ng Marso 2011, lumitaw si Li Wei sa Adelaide Airport at sumakay ng eroplano patungong Melbourne. Pagdating sa Melbourne, nakipag-ugnayan siya sa isang online friend na si Ji Xiang. Bagamat matagal na silang nag-uusap online, hindi pa sila nagkita ng personal. Nang magkita sila, umiyak si Li Wei at ibinahagi ang kanyang mga kwento kung paano siya lumaki sa ilalim ng sobrang higpit ng ina, kung paano bawat pagsisikap niya ay hindi nababayaran ng pagkilala o papuri, kundi mas mahigpit na inaasahan at panuntunan sa susunod. Hindi alam ni Ji Xiang na ang batang iyon na umiiyak sa harap niya ay ilang araw lamang ang nakalipas, brutal na pinatay ang sariling ina. Pagkatapos ng pagbubukas ng damdamin, humingi si Li Wei kay Ji Xiang ng $920 para sa tiket ng eroplano at pumayag ito ng walang alinlangan. Magdamag silang magkasama bago naghiwalay kinabukasan, 20 ng Marso nang makahanap si Li Wei ng isang short-term rental. Nagbayad ng cash para sa 3 gabi at 2 araw at nag-check-in. Sa mga sumunod na araw, sa halip na magpakita ng pagsisisi o pangamba sa nagawa niyang krimen, nagsimulang maghanap si Li Wei online ng gay escort services sa Melbourne. Noong 21 ng Marso, nagipag-ugnayan siya sa isang Asyano at nagpadala ng selfie. Bandang 4:00 ng hapon, dinala niya ang lalaking iyon sa inuupahang apartment. Nang magsagawa ng search ang pulis, natagpuan ang mga ginamit na kondom at iba pang ebidensya ng nangyari doon. Ika-4 na araw, 22 ng Marso, bumili si Li Wei ng tiket papuntang Singapore. Sa parehong araw, natuklasan ni Mr. Zhu ang katawan ni Hong Xia sa 61 Lockwood Road at nagsimula ang isang kabanata ng investigasyon na puno ng pagkabigla at frustration. Agad na inilabas ng pulisya ng Adelaide ang alerto upang subaybayan si Li Wei. Nang gabing iyon, isang border control officer sa Melbourne Airport ang nakakilala sa kanya sa checkpoint habang handang sumakay sa eroplano. Nakita rin siya sa surveillance footage na huminto sandali sa service area at terminal bago dumaan sa checkpoint. Agad na sinubukan ng opisyal na kontakin ang 2 detectives na nakatalaga sa kaso. Ngunit isa ay patay ang baterya ng kanyang cellphone at ang isa ay naiwan ang telepono sa opisina. Dahil dito, hindi natanggap ng sinuman ang mahalagang tawag. Walang malinaw na utos noon na dapat arestuhin si Li Wei at matapos ang sunod-sunod na pagsubok na makontak ang detectives. Napilitan ang border officer na payagang makalampas si Li Wei at sumakay ng eroplano. Sa araw ng 23 ng Marso, sumakay si Li Wei sa Singapore Airlines Flight SQ218 papuntang Singapore. 5 oras ang lumipas bago lumapag ang eroplano sa Changi International Airport. Dito lamang nakaramdam ng matinding pagkabigla ang Adelaide Police na nakalampas na pala ang pangunahing suspect. Pagdating sa Singapore, agad siyang nakipag-ugnayan sa isang kaibigan na si Mr. Huang na wala ring kaalaman sa krimen. Pagsapit ng 11:00 ng umaga, sinalubong siya ni Huang at ipinasyal sa Bugis Shopping District. Sa loob ng 3 araw, naglibot sila sa buong isla mula sa Chinatown hanggang sa Geylang. Pumunta rin si Li Wei sa mga templo upang magdasal. Ngunit nanatiling hindi malinaw kung ano talaga ang laman ng kanyang isip, kung iyon ba ay para sa kapayapaan ng kanyang ina, isang paghingi ng kapatawaran o simpleng takot na mahuli. Noong 26 ng Marso, eksaktong 12:05 ng madaling araw,
Nagpaalam si Li Wei kay Mr. Huang at sumakay ng eroplano papuntang Beijing, China. Dito nagsimula ang kabanata na nabanggit sa simula. Si Li Wei, gamit ang pekeng pangalan na Dan Pengfei at peke at maayos na credentials, ay namuhay ng payapa bilang guro ng piano sa Hebei. Ngunit isang simpleng job application email sa McDonald's sa Pennsylvania ang nagbukas ng butas sa kanyang pagkakakilanlan. Hindi nagtagal, nadakip si Li Wei. Agad niyang inamin ang kanyang tunay na katauhan at upang makamit ang mas magaan na pagtrato mula sa otoridad, voluntaryong nagbigay ng impormasyon tungkol sa iba pang ilegal na imigrante. Dahil dito, hindi siya ikinulong o nilitis sa China, bagkus agad na na-deport pabalik sa Australia upang humarap sa hustisya. Noong ika-3 ng Hulyo 2014, sumakay si Li Wei sa eroplano papuntang Sydney gamit ang tiket na binili ng kanyang pamilya. Paglapag, agad siyang inaresto ng Australian police sa mismong upuan sa cabin. Agad siyang dinala sa South Australia para sa legal na proseso. Matapos ang 3 taong pandaigdigang paghahanap, natapos na ang pagsubaybay sa mamamatay tao. Dahil sa tindi ng kaso at mataas na panganib na makatakas, agad na tinanggihan ang bail kay Li Wei matapos ang kanyang pag-aresto. Noong ika-7 ng Hulyo 2014, opisyal na binuksan ng Adelaide Migrants Courts ang paglilitis sa nakakagimbal na kaso ng pagpatay sa sariling ina. Habang nakatayo sa dock, idineklara ni Li Wei na hindi siya nagkasala sa kasong premeditated murder na isinampa ng prosekusyon. Sa pambungad na pahayag, sinubukan ng abogado ni Li Wei na ipinta sa hurado ang larawan ng isang batang lumaki sa ilalim ng sobrang higpit at mahigpit na pagpapalaki. Ayon sa depensa, mula pa sa 3 taon, pinilit na ni Hongxia si Li Wei na mag-aral ng piano dahil nais niyang maging isang world-class pianist ang kanyang anak. Gayunpaman, anumang tagumpay ang makuha ni Li Wei ay hindi kailanman naging sapat sa paningin ng kanyang ina. Sa larangan ng akademya ay ganoon din. Kahit isang asignatura lang ang bumaba sa marka na hindi A, naghihintay sa kanya sa bahay ang pisikal na parusa. Matapos ang pahayag ng depensa, tumistigo rin si Li Wei sa harap ng korte upang isalaysay ang kanyang sariling karanasan. Binuod niya na noong bata pa siya, malapit at mapagmahal pa ang kanilang relasyon ng kanyang ina. Ang dahilan, si John Liu, ang ama ay may problema sa alak at madalas maging marahas, sigawan at saktan ang kanyang ina. Sa mga gabing iyon, siya at ang kanyang ina ay nagyakapan at umiyak ng magkasama sa kama. Sa mga sandaling iyon, ang ina ang tanging sandigan niya sa emosyon at tanging ginhawa sa takot at dilim. Ngunit nagbago ang lahat nang muling umalis ang ama para magtrabaho sa malayo. Unti-unting naging mainitin ang ulo ng ina, nagiging marahas paminsan-minsan at madalas siyang hampasin at sigawan sa maliliit na bagay. Ang relasyon ng mag-ina ay unti-unting lumayo at naging tensyonado. Binanggit din ni Li Wei na ang kanyang English name na Daniel ay sariling pinili ng ina na hango sa paborito nitong aktor na si Daniel Radcliffe. Ang pagkakaroon ng pangalang hindi niya pinili kundi ng ina ay nagdulot sa kanya ng matinding kahihiyan at kakulangan sa sarili sa loob ng maraming taon. Tungkol sa pangyayari noong umaga ng insidente, nagpahayag si Li Wei na siya mismo ang nagpasya na unahin muna ang martial arts kaysa sa piano alinsunod sa patakaran ng ina. Nang matuklasan ito ni Hongxia, siya ay labis na nagalit. Hawak ang isang bagay sa kamay, sinigawan siya at sinadyang hampasin. Bagamat nangyari na ang katulad nitong insidente noon, ramdam ni Li Wei na sa pagkakataong ito, totoong layunin ng ina na siya ay saktan. Sa sitwasyong iyon, naramdaman niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagtanggol ang sarili. Pagkatapos ng insidente, sinabi sa korte na wala siyang maalala na parang nabura ang kanyang alaala.
Matibay na ipinahayag ni Liwei sa korte na ang kanyang ginawa ay self-defense, ngunit mabilis at mabagsik ang tugon ng prosekusyon. Tinuligsa ni Prosecutor Kimberly Pierce ang bawat pahayag ni Liwei, sabay igiit na pawang kasinungalingan lamang ang kanyang sinasabi upang makatakas sa hatol. Una, binanggit niya ang malinaw na kontradiksyon. Ang katawan ni Hongsha ay may 53 sugat, samantalang si Liwei ay walang anumang malubhang pasa o galos na malinaw na sumasalungat sa pahayag niyang una ang ina sa pananakit at siya ay dumipensa lamang. Dagdag pa rito, ipinakita ng ebidensya na matapos hampasin ang ina, may malinaw siyang ginawang pagpaplano. Pinunasan ang dugo sa sahig at binalot ang katawan ni Hongsha sa kumot. Ang mga hakbang na ito ay nangangailangan ng malino na pag-iisip at kalkuladong kilos at hindi pwedeng gawin ng taong nawala ng kontrol gaya ng ipinahayag ni Liwei. Nang tanungin tungkol dito, ipinaliwanag ni Liwei na pinunasan niya ang sahig dahil natakot siyang masira ang mamahaling marmol at binalot ang katawan upang parang magbigay galang sa ina. Ngunit agad namang tumugon si Prosecutor Pierce. Tanong siya kung inaalagaan ba niya ang kanyang ina o kung tinatakpan lamang niya ang kanyang ginawa. Sa laptop ni Liwei, natuklasan ng pulisya ang isang online search history bago at pagkatapos ng pagkamatay ni Hongsha na ikinabahala ng mga investigador. Kabilang dito ang mga paghahanap tungkol sa kung saan dapat saksakin ang isang tao upang agad mamatay, pati na rin kung paano makaiwas sa pulisya. Nang tanungin tungkol dito, sinabi ni Liwei na ang mga paghahanap na iyon ay may kaugnayan umano sa pagpapatiwakal at hindi para saktan ang iba. Ayon sa kanyang paliwanag, nais lamang niyang malaman ang pinakamadaling paraan ng pagpanaw dahil labis siyang natatakot. Tungkol sa mabilis niyang pagtakas patungong China, ipinaliwanag niya na natakot at nalito siya at gusto lamang niyang makasama ang ama. Wala raw siyang balak na iwasan ang batas sa Australia. Kung bakit bumalik siya sa Australia para humarap sa korte, sinabi niya na kung mananatili siya sa China, ibig sabihin ay iniwan niya ang lahat ng pag-aari at tagumpay ng ina na pinaghirapan ng 20 taon. Nagpatotoo rin ang ama na si Jian Liu na madalas bumisita si Liwei sa Memorial Garden kung saan nakalagay ang abo ng ina at matagal na niyang balak humarap sa korte sa Australia na may petsa na ring itinakda. Noong Lunes, ika-1 ng Pebrero 2016, matapos ang mahabang oras ng deliberasyon, nagpasya ang hurado ng unanimous verdict. Hindi nagkasala si Liwei sa premeditated murder ngunit guilty sa manslaughter. Nang marinig ang hatol, bahagya siyang ngumiti sa korte. Isang ekspresyon na nagdulot ng pagkailang at galit sa maraming saksi. Noong ika-17 ng Marso 2016, isinagawa ang sentencing hearing. Eksaktong 5 taon mula nang mangyari ang trahedya. Mariing tinanggihan ng hukom ang depensa ng self-defense ni Liwei. Ayon sa kanya, mula nang mangyari ang insidente hanggang sa paglilitis, hindi kailanman tunay na inako ni Liwei ang pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ina at sa halip ay paulit-ulit lamang na inulit ang parehong paliwanag at dahilan. Napansin din ng hukom na sa buong proseso ng paglilitis, walang malinaw na palatandaan ng pagsisisi o panghihinayang sa kanyang mga kilos. Inamin ng hukom na si Hongsha ay mahigpit at kontrolado bilang magulang, ngunit binigyang diin niyang hindi ito umabot sa antas ng pang-aabuso na inilarawan at pinalabis ng depensa. Anuman ang naging sitwasyon, malinaw ayon sa korte na walang anumang dahilan ang maaaring magbigay katuwiran sa paggamit ng matinding karahasan laban sa sariling ina. Sa huli, inihayag ni Judge Kelly ang hatol. 9 na taong pagkakakulong na may 7 taong non-parole period. Bagamat personal niyang hindi nauunawaan kung bakit manslaughter lamang ang naging desisyon ng hurado at hindi murder, iginiit niyang tungkulin niyang igalang ang pasya ng hurado.
Sa ilalim ng manslaughter conviction, ito na ang pinakamataas na sentensyang maaaring ipataw. Matapos ang hatol, agad na umapila si Li Wei at ang kanyang depensa, iginiit na masyadong mabigat ang sentensya. Gayunpaman, lahat ng apela ay kalaunang tinanggihan. Ito ang kwento ng isang kabataang nalugmok sa bigat ng inaasahan, ng isang pamilyang unti-unting gumuho sa pagitan ng kontrol at paghahangad ng kalayaan, at ng isang trahedyang nagdulot ng hindi na maibabalik na pagkawala. At iyan ang kaso para sa araw na ito. Ano ang inyong opinyon tungkol sa kaso na ating tinalakay? Huwag kalimutang iwan ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba at magkita-kita tayo sa mga susunod na kwento.